After naming kumain ay dinala ko agad siya sa labas ng swimming pool ng bahay para doon ko siya ahitan. Kahit naman kaya niya na yun mag-isa. I just want to do it again. Siguraduhin mong hindi na mo ulit, Danica. I'm warning you. Napatawa ko. Come on, ako ang nasa isip ko ngayon, Chase. So wala ka sa isip mo that time? Tanong niya habang nakaangat ang tingin sa akin. He's sitting on the chair while I'm in front of him. Nakapagitna ang isang hita niya sa dalawang paa ko. I don't know. I just want to do that to you. It's nice, by the way. Sagot ko sa kanya kasunod ng mahinang tawa ko. 2 years ago, isang araw noon ay nagpresenta akong ako na ang maglilinis sa bigote niya. At dahil sa lakas ng tama ko nung araw na iyon dahil saktong may period ako, ay nakagawa ko ng kalokohan. And guess what? Nilagyan ko lang naman ng chim yung bigote niya na hindi niya naahitan at ang malala pa nun, may lakad pala ako nung oras na iyon at malalate na ako so wala siyang nagawa kung hindi ang samahan ako habang ganun ang itsura niya. Tawa ako ng tawa nung araw na yon kahit pa nagagalit siya sa akin, hindi ko na siya hinayaang ayusin yung bigote niya dahil nagmamadali na ako. He's arguing with me kahit na naayos na yung bigote niya at ngayon na lang siya ulit pumayag na ako ang mag-aahit sa kanya. Natawa na lang ako ulit at itinuon ang atensyon sa pag-aahit sa bigote niya. Nakayuko ko sa kanya habang siya naman ay nakaangat ang tingin sa akin. Ang dalawang kamay niyang kanina na nasa hita niya lang ay ngayon nasa legs ko na. Hinahayaan ko lang siya dahil napansin kong maingat siya sa ginagawa niya. Akala niya siguro hindi ko napapansin ang ginagawa niya. Itinagilid ko ang mukha niya para lagyan iyon ng cream bago ahitan ulit. Eyes up, young man. Sita ko sa kanya dahil nahuli ko lang naman siyang nakatingin sa harapan ko. Sumimangot siya. Don't wear oversized shirt again, please. Debensa niya at agad na iniwas ang tingin. Silly, kapag fitted nagagalit ka tapos kapag maluwag nagagalit ka din? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi na siya sumagot pa kaya pinatuloy ko na lang ang pag-aahit sa kanya. I tried avoiding his eyes because it's capturing me. Pero napapatingin pa din ako doon at nahuhuli niya ako na siyang ikinangingiti niyang nakakaloko. Nang malapit na akong matapos ay gumalaw ang mga kamay niya na nasa hita ko. Damn! How could I forgot about his hands? Pinakiramdaman ko lang siya hanggang sa matapos na akong ahitan siya ng maayos. Akmang kukunin ko na ang towel para punasan ng panga niya nang gumalaw na naman ang kamay niya. I bit my lower lips when his hands suddenly making its way up to my small waist. I tried so hard not to move para hindi niya mahalatang naaapektuhan ako sa ginagawa niya. Pero hindi ko napigilan ng mapaigtad ng tuluyan nang mamahinga ang kamay niya sa bewang ko at bahagyang pumisil doon. Chase, your hands. Hindi ko napigilang saad sa kanya. Yumuko ako para makita ang kamay niya na ngayoy humahaplos-haplos na sa bewang ko pero agad akong napaangat ng tingin sa kanya nang magsalita siya. Let them rest in your waist. Nangakiting sagot niya. Naibaba ko ang dalawang kamay ko na nakahawak sa mukha niya dahil bigla itong nanghina. Come on, it's just... Pinutol niya ang sasabihin at hinapit ako palapit sa kanya na ikang ginulat ko. It's just a touch, Danica. Pagpapatuloy niya pero hindi ko alam kung ako lang ba talaga ang madumi ang isip at parang nangaakit ang boses niya. Naaapektuhan ako sa ginagawa niya. Gusto ko siyang pigilan pero bakit hindi ko magawa? Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa batok niya. Napalunok ako at kusang pumulupot ang kamay ko doon. Chase! Kinabahang sambit ko sa pangalan niya. Sagot niya sa paos na boses habang nakatingin sa kamay niyang patuloy na humahaplos sa bewang ko. Stop! Baka may makakita! At sa wakas ay nasabi ko na din sa kanya pero maling-mali ako nang akala ko ay titigil na siya sa ginagawa. Sumubsob siya sa tiyan ko na agad na ikinatigil ng hininga ko. No one can see us, love. Mahinang sambit niya. Napahigpit ang kapit ng kamay ko sa batok niya na siya ding ikinasubsob niya pa sa tiyan ko. Chase, ano bang ginagawa mo? Nagulat na lang ako nang bigla niya akong paupuin sa hita niya. Chase! Gulat na sigaw ko. Hush! Natatawang sagot niya. Is he serious? Ibang-iba ang kinikilos niya tapos sasabihin niyang tumahimik lang ako at hayaan siya? For God's sake, bakit ko din naman kasi hinahayaan? Look at me. Iniwas ko ang tingin sa kanya, tinutok ito sa shaver na nasa mesa. I said, look at me. Paos na ulit niya. Hindi ako nakinig sa kanya kahit pa bumibilis na ang paghinga ko. His hand is silently making circles on my waist. Napalunok ako na naramdaman ko ang hininga niya sa tenga ko.
Kapag hindi ka tumingin sa akin, ipapasigaw kita dito ngayon din. Mahinang saad niya. Mabilis akong humarap sa kanya. Muntik pa akong ma-out of balance dahil muntikan ko nang matamaan ang labi niya. Mabuti na lang at naging maagap siya upang alalayan ang likod ko. Bastos! Umayos ka nga! Sigaw ko sa kanya at hinampas ang dibdib niya. Mas lalo akong naiinis dahil sa tumawa siya at naging malukok ang mukha niya. Damn! Sana hindi ko na lang siya inahitan. Gumaganti ata siya sa ginawa ko noon. He's being a bad boy. Who's the bad boy? Biglang tanong niya. Nabasa niya ba ang iniisip ko? Ha? Sumandal siya sa upuan niya, tinitignan ako na nakaupo sa kandungan niya. Hindi ko pa din magawang umalis. Naglulamikot ang kamay kong nasa kandungan ko. Who's the bad boy? Clark or me? Napakunot noo ako sa sinasabi niya. Anong pinagsasabi mo? Para saan ba ang tanong niya? I'm asking. Bahagyang nakataas ang isang kilay niya. Naiilang ako sa titig niya sa akin dahil parang may naglalarong kung anong imahe sa utak niya. And damn! I want to know what's that image that's been running on his mind. I don't know. Napakagatlabi ako sa sinagot ko. Huwag mong gawin iyon. Ha? Awa man labing tanong ko sa kanya. Who's the bad boy, Danica? Napaigtad ako sa biglaang pagsubsob ng mukha niya ngayon sa leeg ko. Napilitan akong sumagot. You're the bad boy, Chase. Paos na sagot ko sa tanong niya. He lifted his face to mine, dahilan para bahagyang dumikit ang tungki ng ilong namin sa isa't isa. Hindi ako umatras, sa halip ay nakuha ko siyang tingnan sa mata. And Clark is the good boy. Tumanggo-tanggo ako sa sinabi niya. Naririnig ko ang malalalim na paghinga niya at tila sinasabayan din yun ng hininga ko. They say all good boys go to heaven, but napaawang ang bibig ko nang hinawakan ng kamay niya ang isang dibdib ko. Nang tingnan ko siyang muli sa mata ay namumungay siyang nakatingin sa mukha ko. Pero alam mo bang madadala ka sa langit ng mga bad boy? Napaungol ako nang kasabay niyang pisilin ang dibdib ko. If I do this to you, will you be mad at me? Dahan-dahan niyang pinasok ang kamay niya sa suot kong damit. Tumigil yon sa bandang tiyan ko. Chase, tanging pangalan niya lang ang kaya kong sambitin. Gusto ko siyang tumigil pero hindi ko alam kung paano dahil mismong katawan ko ay nagugustuhan ang ginagawa niya. I always wanted to do this. Ang hirap magpigil. Mas umangat ang kamay niya at ngayon nakahawak na ito sa isang dibdib ko. I always wanted to taste this. Hindi ko napigilang umangat nang dinaanan niyang dila niya sa leeg ko. Agad na dumapo ang kamay ko sa batok niya. Chase, tell me to stop. Tell me, baby. Paos at namumungay ang matang nakatingin na siya sa akin. Umiling ako na ikinakagat niya ng labi niya at bago pa siya makapagsalita ay agad kong sinalubong ang mga labi niya ng labi ko. When his lips meets mine, it was just like my whole world lighten up. Pakiramdam ko wala akong ibang naiisip kundi ang mga labi niyang mapusok na hinahalikan ng labi ko. His tongue finds its way inside my mouth at nang matagumpay itong makapasok ay hindi nito pinalampas ang bawat sulok ng labi ko. Napaungol ako nang umangat ang isang kamay niya sa batok ko para idiin ako sa kanya at ang pagpisil ng kamay niya sa dibdib ko. Patuloy kami sa paghahalikan hanggang sa humiwalay siya sa paghalik sa akin at pareho kaming naghahabol ng hangin sa huli. Why didn't you stop me? I can stop if you want. Natawanan ako sa sinabi niya. Why would I stop you if you like it? Hinaplos ko ang muka niya. I know how you control yourself every time that you're with me. Malumanay na saad ko sa kanya. I know that when you wanted to kiss me, you ended up walking away. Hinalikan ko siya ng mabilis sa labi. Hindi lingid sa kaalaman ko ang pagpipigil na ginagawa niya. Danica! Natawa ulit ako dahil parang hindi siya makapaniwala na napapansin ko yun sa kanya. And are you sure you can stop yourself now? I moved my hips making him moan and cursed. This thing is hard. Pagtutukoy ko sa nasa pagitan ng hita niya. And your hands didn't stop squeezing. Pagpapatuloy ko pa na ikinaungot niya. Danica! I want you. Biglang naputol ang pasensya nito dahil mas hinapit niya pa ako. I want you too. Bulong ko sa kanya. Ayokong biguin siya at saka alam ko sa sarili ko na ginusto kong mangyari ito at ngayon na ang tamang panahon. Nakulong ang munting tawa ko nang agaran niya akong hinalikan.
Kumapit ako sa batok niya nang bigla niya akong buhatin. Otomatikong pumulupot ang paa ko sa bewang niya. Hindi ko na alam kung nasalan o kung paano niya ako nadala sa itaas ng bahay at naramdaman ang paghiga ko sa malambot na kama na hindi man lang napuputol ang halikan namin. Damn beautiful! Kagat-labing anas niya nang humiwalay siya sa halikan at punitin ang branded na damit ko kasama ang bra. Thank you, Mr. Nakangating saad ko sa kanya at umupo ako mula sa pagkakahiga at inalis sa kama ang mga damit kong pinunit niya. Lumunok siya. Na-amaze akong hawakan ng niya sa... Danica, sigurado ka ba dito? Bukol sa leg niya. Don't make me change my mind, sagot ko sa kanya. Damn it. And last things that I know ay umuunggol na ako at hinihingal ang pangalan niya sa loob ng 4 na kwarto. His heavy breathing while thrusting and helping me to adjust on his length lang ang naririnig ko. Pinaparamdam niya sa akin lahat ng hindi ko alam. Ipinakita niya sa akin na kaya kong dalhin ng bad boy sa langit at iparamdam sa akin na espesyal ako. At pinaramdam niya sa akin na isa akong tunay at ganap na babae. At hindi ako nagsisising siya ang lalaking makakakuha ng bagay na matagal ko nang iniingatan. Mga bandang 6:00 ng hapon ay nagising ako dahil sa isang tunog ng cellphone. Napadaing pa ako nang ginalaw ko ang kamay ko para abutin ang bedside table ko na kinakalagyan ng cellphone ko. Ngayon ko lang napagtanto na sa kwarto ko pala niya ako dinala. Sinulyapan ko ang katabi ko at napakagitlabi ako nang padapa itong nakahiga habang nasa gawi ko ang mukha niya. Taming puting kumot lang ang tumatakip sa katawan namin. 6:00 na ng hapon habang ang huling tingin ko sa oras kanina ay 8:30. Hindi kami nakapananghalian dahil halos ayaw niya pa nga akong tigilan. Ginawa ba talaga natin yun? Nang muling tumunog ang cellphone ko ay kinuha ko na ito at bumungad sa akin ang 3 text ni Doc Radley. Kinusot ko ang mata ko baga ito binasa. Halos magkasunod-sunod lang din ito. Mula kay Doc Radley. Danica, please, kung tatanungin ka ni Patrick tungkol sa impormasyon ko, huwag mong ibigay sa kanya. Nagmamakaawa ako. Pati phone number ko. Napakunot noo ako sa nabasa. Patrick? Si Butler Patrick ba ang tinutukoy niya? Binuksan ko ang pangalawang text niya. Mula kay Doc Radley. Kailangan kong gawin ito at sana ay matulungan mo ako dito. Huwag mo lang siyang bigyan ng anumang impormasyon ko kung tinanong kanya balang araw tungkol dito. I will resign as your private doctor. Don't worry, I already talked to your dad. Pasensya na po. May nangyari lang. Mas lalong nangunot ang noo ko at napunta ako sa malalim na pag-isip. Bakit parang tinataguan niya si Butler Patrick? May nangyayari ba at aalis siya bilang private doctor ko? Binuksan ko ang huling mensahe. Mula kay Doc Radley. Salamat sa kabaitan mo, Danica, at lalo na sa tatay mo na nagtitiwala sa akin ng sobra. Sana maging mabuti at masaya ka araw-araw. Mag-ingat ka. Pagkatapos ko itong basahin ay agad akong nag-type ng reply sa kanya. Nanggulat na lang ako nang bigla itong nag-error. Nang tingnan ko ito ay saktong nakablock na ako sa kanya. Napakagit ako sa labi ko. Kung ano man ang nangyayari kay Doc ay alam kong nahihirapan siya. Nagpasya akong tumayo kahit na nahihirapan pa ako sa paggalaw ng katawan ko. Damn, how could he do that? He has a strong stamina. Bumaba ako nang makalabas ako sa banyo. Kailangan kong tawagan si Papa tungkol kay Doc.